Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po, sa gitna ng political na hamon at panawagan ng pagbabago, ano po, malinaw na walang legal na paraan upang alisin si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Mula sa kanyang tungkulin bilang isang presidente, kundi ang impeachment lamang na hindi pa pwedeng magsimula kung mayroon man nagawang impeachable offense si PBBM, hindi pa alam kung ito ba'y magtutuloy-tuloy, mananalo ba o matatalo. Kasi sa palagay ko, itong mga binabato sa kanya na mga puro na lang paninira, itong bagong-bago ngayon na uh, nung nakaraan lang, Nobyembre 18, nagsalita ang kanyang kapatid na si Amy Marcos, ano? Nagsalita sa harap ng Transparency Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo. Pero hinaluan po nila ng pampulitika at may informasyon po ako na hindi po nagustuhan ng pamunuan ang ang pinakamataas na leader ng Iglesia ni Cristo. Ano? Hindi nagustuhan po yung mga ginawa ni Amy. Yun po ang balita, ano? Although hindi pa po na-confirm yan, pero may lumalabas pong balita na Hindi nga po, hindi nga po nagustuhan ni Eduardo Manalo ang mga pinagsasabi ni Amy Marcos sa kanyang kapatid sa harap ng napakaraming tao sapagkat yun po ay taliwas sa panawagan ng mga Iglesia ni Cristo na transparency at accountability. Hindi na po transparency yun. Problema po ng pamilya yung kanyang sinasabi doon. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit kinakainisan ngayon ng mga Ilocano si Amy Marcos. Totoo po yan. Marami pong Ilocano ang nainis kay Amy Marcos. Hindi lang po Ilocano. Yun mga hindi naman supporters ni BBM. Ano? Nakakuha siya ng simpatya doon sa pangyayaring yon na mismong kapatid niya ang naglaglag sa kanya kahit na ito'y problema ng pamilya isinapubliko sa napakaraming libu-libong tao na dumalo ano sa uh, rally ng Iglesia ni Cristo. Ang tema po ng rally ng Iglesia ni Cristo ay accountability. Ayaw nila ng may kaya nga po hindi nila pinayagan yung mga DDS, mga supporters ng mga Duterte na may mga dalang placard, may mga dalang Marcos resign na kung ano-ano kasi nga po hindi po pang-political rally yan. Ha? Pero ang ginawa nitong uh, Amy Marcos na to ay hinaluan po ng politika. Kahit na itong si Rowena Guanzon na ayaw kay BBM, may nasabi po sa kanya. Ano po? Kasi nga, mali. Accountability. Ha? Transparency ang tema. Hahaluan mo ng problema ng pamilya na maliwanag po na politika. Ano po? O, pakinggan po natin ito. Pero po bago po tayo magsimula, Ramiro Boulder po, paki-like, share, and uh, paki-subscribe. Maging ang aking YouTube po ay paki-follow po, ano? Ramiro Boulder po. Ito na po. Pakinggan po natin ang report dito sa Teleradyo, sa DZMM, ano? Mo, Professor, matatapos ba ng Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028? Ang tanong po,
ay matatapos ba ng Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028? Ito po ang political analyst, ano? Ito po. Naku, napaka-importanteng tanong 'yan, 'no? Kasi kung titignan natin, 'no, nasa gitna na naman tayo ng isang tinatawag na crisis of legitimation, 'no? Kumbaga Okay. ang Nasa ilalim daw po tayo ng crisis of legitimation. Ano po? Napaka hirap po ng sitwasyon ng Pilipinas ngayon dahil nga po sa sunod-sunod na bangayan sa politika, ah, nandyan yung lindol, pagkatapos ng lindol, bagyo, baha, ang daming namatay, ano po? Tapos ito na naman, another ah, issue, flood control, anomaly, may pinasabog na di umano na si President Bongbong Marcos ay sangkot sa mga kickbacks ayon po sa pasabog ni Saldico. Hmm? Ang pinaka-latest, ayon nga yung mga sinabi ni Amy Marcos na kapatid po ni Bongbong Marcos na ano? Kaya napakarami ang problema ngayon ng ating bansa, no? Hindi na natin alam kung saan na tayo patungo nito. Ano kaya? Kayo po ba? Naguguluhan din po ba kayo na kagaya ko? Ito po, panoorin niyo po ulit. karapatan ng nakaupong pangulo ay nakwe-question kung dapat ba siyang magtagal, no? Ang pagkakaiba kasi, no, tayo ay ang sistema natin ay isang presidential form of government, no, at Hmm. nakasaad sa konstitusyon na hindi basta-basta mapapalitan ang nakaupong pangulo until matapos yung termino niya, no. Hmm. Ang constitutional way lang na matanggal ang isang pangulo, alam naman natin, ay through an True, impeachment, no. impeachment. Oh, So ngayon, given all of this, unlike sa halimbawa sa isang parliamentary form of government na sa kalagitnaan ng termino ng isang prime minister ay pwede siyang alisin, no, sa posisyon, ang presidente ay may term of office. So unang-una 'yon. Ang tanong ngayon dito, no, kung meron tayong krisis na politikal na katulad na nangyayari ngayon dahil Hmm. dito sa flood control scandal, no, ah, ano ang mangyayari sa Pangulo kung hindi kagad maresolba itong mga usapin tungkol sa korupsyon sa gobyerno, no? Hmm. Ah, ang sabi ng iba, no, dahil hindi naman siya matatanggal kagad unless magkaroon ng impeachment o magkaroon ng extra constitutional move against him, at meron, nakita naman natin, no, pinipilit din itong pamamaraan na ito para panagutin ng Pangulo. Um, sa tingin natin, either magiging matatapos niya pero maraming problema, no, katulad nung nasaksihan natin nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, ang daming challenges, ang daming tanong tungkol sa legitimacy ng kanyang administrasyon, maraming attempt, no, para patalsikin siya sa posisyon, pero natapos ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang termino, no. So, ganyan din So, sa'yo, ganyan din ang nakikita mo. Hindi siya tatantanan, pero matatapos niya. sa tingin ko mukhang makikita natin uli itong sitwasyon, no, kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos ay haharap pa sa maraming challenges, no, sa kanyang legitimacy as President of the Republic, no. At hindi siya tatantanan din ng mga katunggali niya sa politika dahil nakikita nila na unti-unting nawiwiken ang kanyang political capital, no. At kailangan, no, patatagin uli ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang political capital, no. At ang pamamaraan lang, at nakikita naman natin na sinisikap din naman niyang i-address Hmm. itong mga katanungan tungkol sa korupsyon sa pamahalaan at lalong-lalo na dito sa flood control scandal. So, sa mga susunod na araw, tignan natin ngayon ang kilos ng Pangulo, no, ni BBM, no.
Ngayon na talagang kumbaga sa basketball, Alvin, no, yung nag full court press yung kabilang team, no. Nakita naman natin itong mga nakaraang araw na talagang lahat na, no, at kung gagamitin natin ay yung termino ng poker, nag-all-in na yung kabilang kampo Mm. upang itulak at mukhang gusto nilang i-replicate yung people power path, no? Mm. Upang mapatalsik ang Pangulo. At mukhang hindi naman naging epektibo, no? So, ang next move ay nasa administrasyon at kailangan patatagin niyang ang kanyang posisyon. At ito'y mangyayari lamang dahil more than 3 months na since siya mismo ang nagpasabog nitong usapin tungkol sa flood control scandal. Okay. No? So, Kailangan Yun po, ang Pangulong BBM po ang nagpasabog ng flood control scam, ano? Ngayon, ang tanong diyan, kung siya ay kasabwat sa mga kickbacks ng flood control, bakit po siya bakit niya po inilabas ito sa publiko? At bakit po siya gagawa ng isang independent body na siyang mag-iimbestiga sa malawakang korupsyon na ito at siya naman ang tatamaan kung sa bandang huli. Kasi lalabas po at lalabas yan. Ano po? Oh. Bakit po siya gagawa ng isang bagay na sa kanya ang sisi bandang huli? Ano po? Ito nga po, sa huling paglabas ni Zaldico na idinadawit po siya sa 100 billion insertion. Doon po na lang malalaman nyo kung yung timing ng paglabas dahil nga itinaon po yan sa dalawang araw bago maganap ang rally po ng transparency at accountability ng relihiyong Iglesia ni Cristo. Ano po? Ayan po ang alam pong dahilan. Kaya po naglabas sila ng ganyan. Ngunit may mga butas po, yung mga ebidensya, kagaya ng mga maleta na may mga tag price pa ng sale. Ha? Yung mga maleta na nakatabi sa isang sports car na may conduction sticker. Nung binirify yung conduction sticker, lumalabas na ang coaching yun ay pagmamay-ari ng congressman ng Davao. Doon pa lang po, tingnan nyo na lang ang koneksyon. Ano? Mukhang ginawa-gawang ebidensya, ano? Oh. Hindi po kayo makakatakas din kasi ang mga netizen, ang mga nasa background ng mga ipinakita nilang mali-malitang yung mga luggages na pinaglagyan daw di umano ng pera na idini-deliver sa Malacanang. Ha? Eh, napag-alaman na galing pala po sa Davao ang mga picture na yan. Ha? Oh, isa na po yan sa mga dahilan. Oh. Nagsalita na rin po si Ping Lacson na sinasabi po niya na tinawagan daw po siya ni Bernardo, yung dating USIC secretary, ay USIC undersecretary ng DPWH na hindi raw po totoo yung mga ibinibintang dahil mismo binibintang ni Saldico kay PBBM dahil siya mismo, si Bernardo mismo ang nag-handle ng perang yun. Totoo nga po na mayroon daw po talagang 100 billion insertion sa 2025 national budget. Ano? Pero po kung totoo po na magbe-benefit si PBBM diyan, bakit po siya nagbito ng mas malaki pa doon sa 100 billion? Ang binito po niya ay 194 billion. So baliwala yung insertion na 100 billion, di pa po? Oh. Yeah. kailangan ng mamamayan na makakita na ng resulta, no? At Ito, least magsampa na ng kaso at kung merong aarestuhin at merong ikukulong, dapat gawin now na. Oo. tama po yan.
Kaya nga po sinabi ni PBBM na bago magpasko ay mayroon na pong maaaresto at tuluyang makukulong. Kung sino man po yung mga yon, aba, hindi pa po isinasa publiko. Hindi natin alam kung sino. Magmatiyag na lang po tayo. Basta't ang sinasabi ko po mga kababayan, tayo po ay dapat magmatiyag, makinig, ano, sa lahat. Tayo po ay makialam. Lahat po tayo, kasi karapatan po natin 'yun bilang isang Pilipino. Prof, bakit ganon? Ano sa palagay mo ang problema kay Pangulong Bongbong Marcos? Is it because hindi siya ganun ka parang hindi mo makikita na parang nagagalit na sa tindi ng katiwalian? Siguro yung ibang presidente baka magwala na yun. Lahat titino na dahil siya parang wala lang, cool lang, parang ganon. May problema ba tayo sa ganyang demeanor? O talagang paano bang ano bang pinakakailangan solusyonan o baguhin ng presidente? Alam mo, Alvin, no, meron din tayong tinatawag na presidential style of leadership, no? At merong mga presidente na talagang very active, no? Kumbaga, kayang-kaya nilang panindigan yung kapangyarihan ng pagiging pangulo Mm. at pwede nilang gamitin ito sa positibong pamamaraan, no? At meron din naman na naging pangulo tayo na medyo passive, no? Hindi naman sila ganun kaastig sa kanilang Mm. Mm. kapangyarihan bilang presidente. At itong active or passive, pwedeng maging positive or negative, no? Halimbawa, si Tama, Cory Aquino, no, very passive siya, no, sa kanyang pag-handle ng presidency, no. At a certain point, naging positive to nung post-EDSA pero naging negative din nung pinuputakti na rin siya ng mga kaaway niya. Mm. Si Noynoy, very passive din, pero positive siya, di ba? Marami ring nagawang etong si FBR, very active, no? At naging positive. So, iba-ibang style yan, no? Meron din namang negative, no? Halimbawa, yung ama ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Yeah. Very very active sa kanyang paghawak sa kapangyarihan, pero in the end, no, nagkaroon tayo ng martial law, and the same with former President Rodrigo Duterte, no? Yung very active talaga, in your face na talagang mumurahin ka, no? Ngayon, tong si Pangulong Bongbong, no, very chill lang siya, no? Pero at a certain point, kailangan ipakita niya na isa siyang Marcos, no? hmm, Na kailangan ay meron din siyang strong will, no, na talagang panindigan ang kanyang posisyon, ang political position niya at ang kanyang pagiging presidente. Okay. Ngayon doon sa yung latest na professor, anong say mo doon sa sabi ni Bersamin, hindi ako nag-resign. hmm. Okay. Sabi naman ni Jose Claire, hindi nag-resign siya out of delikadeza. Oh, na Oo. napatunayan Oh. na hindi pala nag-resign yung mama. Anong nangyayari? Ibig Oo. sabihin doon mismo sa loob din ng Malacanang, it appears na may chaos din doon. Hindi lang externally but internally. Yan po ang isa sa dahilan nga. Dahil nga po sa sumabit po siya, sumabit ang pangalan po ni Lucas Bersamin. Kung inyo pong natatandaan, isinabit po siya ni Yusek Bernardo na nakinabang nga po sa kickback na 25 billion po. Ano? Personally, yung sabi po ni Bernardo na dinideliver niya po, ano? Ang pera mismo sa pagkatao po ni Trigive Olaybar at kay Birsamin Adrian na na apo nitong si Lucas Birsamin. Ano? Yan po ang malinaw po diyan. Ano? Pero ang pagkakabanggit na nag-resign, nag-courtesy resignation po itong si Birsamin ay ayon po kay Birsamin mismo ay hindi po siya nag-resign.
bigla daw siyang pinalitan. Siguro, yun ang kanyang pagkakasabi. Pero may mga binitiwan siyang kataga na mas maigi daw po ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Yun po yan mismo kay Bersamin. Hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa presidente. Ano? Bagkus, sinusuportahan niya pa po. Ang sabi niya, power ng presidente yan, ayaw niya na sa akin. Kasi power nga naman ng isang prerogative ng isang presidente kung magpapatuloy pa siya sa kanyang trabaho o hindi. Ha? Kasi ang mga appointee yan mga yan. In-appoint sila bilang makakasama ng presidente sa kanyang gabinete. Pero kung ayaw ka na niya, wala ka namang talagang magagawa. Ayaw na niya sa'yo. Ano? Oh. Kung sino man yung taong nagsabi sa kanya na siya'y pinalitan na, hindi natin alam yan kung sino yan. Kailangan nating malaman yan. Okay, patuloy po tayo. Internally, meron din silang problema sa loob, Professor. Oo, sabi nga ng mga estudyante ko, pag sa Yan ang malinaw po na katotohanan na mayroon po talagang problema ang Malacanang. Ano? Mayroon po. Hindi po natin itatanggi yan. Dahil kitang-kita po naman ano sa mga galaw, sa mga sinasabi na tali-taliwas na hindi totoo. Sinabi ni Claire Castro, Jose Claire Castro na nag courtesy resignation, pero ayon kay Lucas Bersamin, hindi daw po siya nag-file ng kanyang resignation. Di ba po? mga ganyang pagkakataon, wala ba kayong group chat? Di ba? Hindi ba napapag-usapan yan, di ba? Lalo na sa mga ganitong kaimportanteng bagay, no? Ibig sabihin kasi, no, baka naman, ito, I'm just speculating, no? Hindi clear yung line of communication din nila sa Tama. Yan po ang nakikita kong isa pang dahilan. Wala po silang mahirap yung kanilang komunikasyon doon sa loob ng mismong ng palasyo. Yung line of communication nila ay hindi po malinaw. Ano? Siguro mayroong nagmagagaling-galingan, may sisiga-sigahan sa loob ng Malacanang kasi bakit hindi napansin ng pangulo natin yun na mayroon na palang gumagamit sa kanyang pangalan? Di po ba? Yan po ang name drop ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech nung mga nakaraang araw na may gumamit daw sa pangalan ni PBBM. Ito na nga, binanggit niya si Olaybar at saka itong si Bersamin na apo ni Lucas Bersamin. Hindi po mismo, hindi ko po sinasabi na si Lucas Bersamin. Si Adrian Bersamin. Ano po? Patuloy na pag-unlad sana. Kailangang tapusin niya ang kanyang termino. Kailangang tapusin po ni Bongbong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028 na magbibigay daan sa maayos na tagumpay ng kanyang mga reforma sa ekonomiya, seguridad at relasyon sa mga kalyado tulad ng, siyempre, ang US. Kaya kalyado po natin ang US eh. Kailangan po yun. Ha? Ito, pakinggan po natin ulit. loob ng palasyo, no? Mm. At saka may mga sensitivity siya, no? Sino ba magsasabi sa executive secretary, no? Ang usual Sorry, dyan, mabatin ako, Prof. Narinig okay. mo, may nagsabi daw sa kanya na outside of Malacanang, na Yan pa ang sinabihan isa. siya na tsugi ka na. Can you imagine Oo. that? A private person with a Right. vast influence telling the Right. executive secretary na tanggal na Right. siya? Sino siya? Right. Para pagsabihan ng Yeah. executive secretary na tanggal na siya. Anong papel Right. niya at sino siya? At kung sino man yun, malakas ang impluensya niya. Sa palagay niyo po, sino yun? Pare-pareho po tayong hindi alam kasi hindi naman lumalabas sa balita kung sino yung taong nagsabi sa kanya. Ang tanging makakapagsabi lang po niyan ay si Lucas Bersamin. Ano po? Kung sino ba yung taong nagsabi sa kanya. Ayon po sa pag-uusap nilang dalawa, sino ba?
Ayan po ang malaking katanungan, ano? Kung sino talaga 'yon. Right. So yun din ang palaisipan para sa marami at marami din malikot mag-isip at alam kung sino yun, no? Dahil sino Alam mo lang ba, ba Prof, ang kung sino? gano'n. May mga hinala tayo, no? Ay, hindi naman tayo baguhan sa politika, no? 'Yun nga ang mahirap diyan, may mga hinala kayo, pero hanggang hinala lang 'yan. Kasi wala pa pong nagsasalita. Oh, ang teksto po kasi ay nagpapatunay na sa ilalim ng kasalukuyang batas at sistemang pampulitika ng Pilipinas. Ano po? Ang impeachment ang tanging legal na paraan upang maalis sa pwesto ang isang taong ang opisyal na impeachable officer ng bansa. Either presidente, vice president, ano? Yan po ang legal na paraan upang maalis sa pwesto ang halal na opisyal na kagaya ng presidente, vice presidente. Si Bongbong Marcos po, bago po matapos ang kanyang termino sa 2028, ano? Kailangan niya po talaga itong matapos na upang matiyak ang katatagan ng bansa at suportahan ang mga reforma sa ekonomiya, seguridad at relasyon sa labas. Mga relasyon natin sa ibang bansa. Kasi yan po ang importante. May mga bansa po kasi na nakikialam sa atin na kinukuha yung ating teritoryo kagaya ng China. Ha? Ang China inaagaw po ang ating exclusive economic zone sa kanilang pagdideklara ng kanilang nine dash line na hindi naman valid, na hindi naman kinikilala ng international law. Kasi po pag dyan po sa mga exclusive economic zone, ang nagtakda po ng batas dyan ay ang United Nation o yung UNCLOS, United Nation Convention on the Law of the Sea. Sila po ang gumawa ng batas upang sundin ng lahat ng bansa pagdating sa karagatan. Ano po? Pero isa ang China sa mga hindi sumusunod. Bagamat sila'y signatory po dyan sa batas na yan. No? Pero hindi sila sumunod. Ayaw nilang sumunod. Wala na tayong magagawa doon. Gusto nilang ganun eh. Pero dapat ipaglaban natin kung ano yung atin, yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay? Uh, Patuloy po tayo. No? Pero yes, meron, no? So pero kung siya talaga 'yon, makikita mo talaga na kanino ang center of gravity ng political power and influence sa loob ng palasyo, no? Ngayon, 'yan ang importante kasi, no, dahil nga sa presidential style ni BBM na hindi confrontational, no? So kailangan may ibang taong gumawa ng tinatawag nating dirty works, no, Mm. sa pagiging pangulo, no, at yung kung sino man yung emissary na yon ay talagang napaka-influential, no. Ngayon ang problema hindi na iplansya ng maayos, no. Isa lang naman ang pwedeng gumawa ng ganun eh. Yung mas ma yung malakas ang impluwensya diyan sa Malacanang. Isa lang ang alam kong pwedeng gumawa nun. Kayo po ba? Mayroon po ba kayong alam? Siguro naisip nila, no, alam mo naman sa mga Pilipino and very Asian, no, to save face, no, kaya nga delikadesa yung ginamit. Mukhang etong si kasi former Chief Justice ba naman yan, former Mm, Justice of the mm. Supreme Court yung Executive Secretary mo. Dapat siguro mas naging sensitive sila, no, sa paghawak ng sitwasyon, no, at pag-handle ng situation, no, dahil Okay. Ayan po ang kabuuan ng aking vlog. Huwag niyo pong kalilimutan na nasa masalimuot tayong pabanata ng ating gobyerno ngayon. Ano?
Napakaraming ingay, napakaraming gulo. Ano po? Kailangan po nating magmatyag sa ating paligid. Huwag po tayong padadala sa mga taong gustong magpabagsak ng ating gobyerno. Ano? Wag, sinasabi ng kabilang grupo na kailangan na siyang bumaba, kailangan nang bumaba sa pwesto si President Marcos. Pero dapat hindi po ganun. Kailangan pong matapos ni PBBM ang kanyang term hanggang 2028. No? At yun po ang sinusuportahan natin. Doon po tayo nakabase sa konstitusyon. Hindi po natin sinusuportahan ang paghasik ng lagim nitong mga ibang taong to na gustong magpabagsak sa panunungkulan sa pamamahala ni PBBM. Ano? Buto nilang professional itong ating mga Armed Forces of the Philippines, hindi nakikisawsaw sa politika at itong ating mga kapulisan. Itong maganda dyan dahil fully support ang AFP at PNP sa leadership ni PBBM at sa kanila sinusunod nila ang chain of command dahil natuto na sila sa past. People Power 1, People Power 2, nakialam ang mga militar, tignan mo, hindi naman nagbago ang Pilipinas. Ganun pa rin. Puro buhaya pa rin ang pumalit. May buhaya noon, mas lalong maraming buhaya ngayon. May magnanakaw noon, mas lalong maraming magnanakaw ngayon sa gobyerno. Huwag niyo pong kalilimutan, like, subscribe, and share sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Malaking tulong po yan para sa akin. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.